Good morning mga katalakera! Okay. So eto na ang tapang ng OVP kasi naglabas sila ng ganitong statement ha. Basahin natin. Piatos, lalabas na. BP Sara Duterte, handa ng pangalanan si Piatos sa impeachment trial. Okay. Ang tapang ni Pompiang! Handa niya na raw pangalanan kung sino si Mary Grace Piatos. So, ayan yung isa sa plano nyo na paaaminin nyo yung isang USEC kung saan napunta ang confidential funds na siya ang talagang gumamit at nagnakaw para nga naman safe ka. Wow! Nagaya ko si Jam Magni, nakchiko, may muta pa ako. Diba? Para nga naman safe ka. May aamin sa mga ginawa mo sa confidential funds, sa intelligent funds, kung sino talagang gumamit, kung sino yung naglabas ng pera. Tapos ikaw, inosente ka. Sila'y makukulong. Ngayon, after 3 years, dahil tatakbo kang presidente, pakakawalan mo ngayon sila. Magtitiis sila, pero para sa halagang 1 billion pesos. 'Di ba? Aaminin mo rin lang naman pala at handa mo rin lang naman palang ilabas kung sino si Mary Grace Piatos. Pinatagal mo pa. Ginulo mo lang ang Pilipinas. Nagrally ka pa kung ano-anong pinaggagawa nyo, pinagbantaan nyo yung buhay ng presidente, pinagmumura mo, ilalabas mo rin naman pala si Mary Grace Piatos. Yung mga script nyo, alam mo talaga, naiinis ako sa scriptwriter nyo. Sa totoo lang, sa salamin ko lagi nahuhulog. Ang eksena nyo dyan, ilalabas nyo si Mary Grace Piatos, siya yung gumamit ng confidential fund. Tapos sasabihin mo, hindi mo alam na ginamit yan, chururut-chururut. Pompiang, mamulot ka ng basura, hinihintay ka dito, umuwi ka dito. Hindi ka vice president sa The Hague, may pinuntahan pa to ipopost ko mamaya. Hindi ka dun vice president. Dito ka vice president. Sa Pilipinas ka vice president, ha? Tandaan mo yan. Dito ka vice president. Yung ilalabas yung Mary Grace Piatos, yan yung pinost ko na may chance May chance. Yung pinost ko may chance na tama ako. Na may binayaran kang 1 billion, 1 billion na USEC sa DepEd, 1 billion na USEC sa OVP na aamin na sila yung gumamit ng funds. Para nga naman, ligtas ka. Pero hindi ka pa rin maliligtas dun kasi responsibilidad mo yan Ikaw yung head. Bakit hahayaan mo na gamitin nila yung funds? Mukha kang pera, girl. Hindi pwedeng hindi liligtas sa'yo kahit 5. Hindi ka nga naglalabas Puro funders. Puro funders ang naglabas ng pera sa panggugulo mo. So, nandiyan si Tebes yung 1 billion. Kalbo. Pigilan mo ako. So, abangan natin. Abangan po natin kung ano magiging eksena sa paglalahad niya kung sino talaga si Mary Grace Piatos. What about sa Department of Education? Sino siya May mga pinangalanan ka ba doon mga kakaiba? Wala. Yung USEC na lang mismo ang aamin. Okay, go. Kwento nyo yan Pero galingan nyo ha. Kailangan hindi kayo maputasan. Ayaw mo naman pala ma-impeach. Gaga ka. Di sana nagtrabaho ka. Yun lang yun. Nung una ko pong napanood tong video ni Mami Pebbles, napatanong po ako sa sarili ko. Una, sabi ko, totoo kaya itong mga claims ni Mami Pebbles? Pangalawa, saan kaya niya kinukuha yung kanyang mga impormasyon? Sa totoo lang, mahirap po na hindi paniwalaan si Mami Pebbles dahil marami na po siyang claim na nagkatotoo talaga, na witness po natin, Although, ang sa akin gusto ko pong sabihin na dun sa mga binahagi niya, naniniwala ako na sa loob ng isang taon or mahigit isang taon na yata na nakalipas na natenga yung impeachment ni Sara Duterte, para po sa akin nakagawa na siya ng paraan para magkaroon po siya ng mga palusot,
or nakakausap na siya ng mga tao at maaaring nagkaroon na siya ng strategy para malusutan niya yung mga patong-patong na reklamo at mga issues na ibinabato sa kanya sa kanyang impeachment. Pero doon po sa claim ni Mami Pebbles na may 1 billion na babayaran si Sara Duterte. Actually, 2 billion sa pagkakaalam ko. Kasi dalawang tauhan, isang taga-OBP at isang taga-DepEd ang sinasabing according kay Mami Pebbles, babayaran daw ni Sara Duterte, para umamin or magpanggap, para akuin yung kasalanan. Doon, tignan natin kung magkakatotoo yun, dahil sa totoo lang po, kung gagastos, ito lang naman po yung sa akin, kung gagastos sa Sara ng 1 billion sa bawat isang yon, mukhang hindi pa rin naman siya makakalusot, dahil marami pa rin reklamo, hindi lamang confidential fund, So doon, tignan natin kung magkakatotoo yung claim na yun ni Mami Pebbles. Pero one thing is for sure, sa isang taon or mahigit na isang taon na natenga yung impeachment trial ni Sara, I'm sure nakagawa na po siya ng paraan or may mga nakausap na siyang tao na maaring makatulong sa kanya para malusutan niya ang kanyang mga or ang mga reklamong kinakaharap niya. Hindi po ba mga kababayan? So doon lamang po sa claim ni Mami Pebbles na magbabayad ng 2 billion si Sara Duterte, yun po, we are yet to prove that dahil hindi pa naman po nangyayari. So doon po natin malalaman kung talagang pag nangyari na. Kasi napaisip ako kung 73 million ang issue ni Sara Duterte sa confidential fund sa OBP, tapos sabihin natin 600 million sa DepEd, or sabihin natin 125 million sa OBP, 600 million sa DepEd, so that's 725 million in total. So napaisip ako kung yun yung halaga ng ini-issue sa kanya, sinasabing ninakaw niya, bakit siya gagastos ng 2 billion para magbayad ng mga tao niya sa DepEd at sa OBP, para umako ng kasalanan. Kung okay, Sara, ibalik na lang niya yung pera, yung 750 million pesos. Pero naisip ko din, siguro para hindi siya mapahiya. Kasi mas mabigat ang halaga nun kung kahihiyan, at yung mawalan ng tiwala sa kanya ang taong bayan. Pero sabi ko nga, may ganang claim si Mami Pebbles, we are yet to prove that. Tingnan natin kung magkakatotoo yan. Pero one thing is for sure, nakagawa na po ng mga paraan or ilang estratehiya si Sara Duterte at nakakausap na siya ng mga tao na maaaring makatulong sa kanya para makalusot sa ilang reklamo sa kanyang impeachment. Pero naniniwala ako hindi lahat yung malulusutan niya. Kung meron man siyang gagawing kakaiba or kababalaghan para malusutan ang gusto niyang malusutan, kung totoo man yung claim ni Mami Pebbles, hindi lahat yung malulusutan niya dahil marami po na matibay ang ebidensya. Kagaya na lamang po ng mga code names na yun, kailangan talaga nilang mag-present ng mga totoong identity at totoong tao na magpapatunay na hindi ninakaw ang pera at talagang napunta sa mga informant. Tsaka yung bank account, yun, isa pa yun sa pinakamatindi at mabigat, at tsaka yung mga pagbabanta kay PBBM. So, yun po, tignan natin kung magkakatotoo yung claims ni Mami Pebbles. Pero ako po, honestly, meron po akong reservation dyan, Pero sa dinami-dami ng claim ni Mami Pebbles na nagkakatotoo, hindi malayo na pwede rin mangyari yan. So kayo mga kababayan, ano pong masasabi niyo sa ibinahagi ni Mami Pebbles Talakera? Lagyan niyo lang po sa comment section below. At salamat po sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.